So hello, welcome sa ating video lesson ngayon sa structural theory. Okay, ang sasolve kasi natin ngayon is yung seat work. Okay, di ba nagpa-seat work yung COE Student Council, pinost daw sa page. So just in case may hindi nakasagot, pwede nyo panoorin at ituturo ko sa inyo kung paano i-solve ito. Okay, kasi itong seat work ito dapat panglahatan. Yung nagte-take nito, nagte-take. Siguro pwede rin yung kahit hindi nagte-take. Sige, kayo bahala. So, dito tayo sa sample number 1. Okay, sample problem number 1. Under siya sa double integration method. Actually, kahit anong method pwede siyang gamitin, pero since nasa topic pa lang tayo ng DIM, ito muna yung ipo-perform natin. Okay? Sabi, a simply supported beam spans 4 meters. It carries a uniformly distributed load of 300 Newton per meter. The uniformly distributed load ranges from left support up to 2 meter only. Okay na ba? Na-visualize ba? Points A and B should be used to represent the left and right supports respectively. So, bago tayo mag-solve, okay, bago naman natin sagutin yung solve for the following, visualize muna natin. So, meron tayong simply supported beam. Ayan. And then, ito yung hinge. Ito yung roller. Tama. So, ngayon, ang span kasi nito, ang length ng ating beam is 4 meters only. Pangit ng sulat ko. Ayan. And then, meron daw tayong UDL. Okay, pangalan ko lang to as UDL na lang, no? Para shortcut. Ganun lang din naman. So, meron daw UDL. Nagmula daw siya dito sa left support. And then, ang span niya raw or length niya raw ay 2 meters. Ibig sabihin, ito yun. Okay? 300 Newton per meter. So, ang length nito is just 2 meters. Okay? 2 meters. And then, ilan yung matitira dito? Diba 4 ang kabuuan nito? Ilan ito? 2 meters, diba? So, bali, nangyari kasi si UDL, kinalahati yung span ng ating beam. So, okay. So, and then, try natin isolve mga reaction. So, ano yung mga reaction? Paki-solve nga. Ito yung reaction ko. Nagulat. Charot. Ito is 450. And then, this is 150. Ayan. So, statics na lang. Makukuha nyo rin naman yan. Okay. Ayan. So, nasolve na tayo reaction kasi yun yung pinaka-first step talaga ni DIM. Solve for the reaction. And then, susunod natin, magkakat tayo ng section. Kayo bahala kung saan kayo magkakat. Let's say, for example, dito, o kaya dito. Alin dyan sa dalawa, okay lang. So, since ako nang sasolve, oy, nakita. Ba't ganun? Dito ako magkakat. Okay, dito magkakat. Okay lang naman kung dito kayo magkakat. Hindi na ako mag-control Z. Ayan. Kunwari dito ako nag-cut. Ang gagawin nyo lang naman, discontinuous nga tong load up to this, cut section natin. Ang gagawin nyo, mangungutang kayo ng ganitong load. Okay? And then, babayaran nyo rin yan at the same amount and distance. So, para lang maging continuous ang ating load. So, ngayon, since ako nang sosolve nya, yun na, sa ako, dito sa left side. Ay, eto, ayan. Diyan ang magkakat. So, ito yun. Ayan. So, ngayon, diba, nung kinat nga natin, magiging distance x na lang to. Kasi di natin alam kung ilang matitira na lang yung magiging distance niya nung kinat natin. Okay? Kaya x yan, unknown yan, di natin alam. So, ngayon, diba, meron tayong 2 meters dito, diba, sa pinakita natin kanina. 2 meters to. Yan. So, ilan yung matitira dito? O, diba? Umangat-angat. X minus 2, diba? So, para makuha mo yung x minus 2 na yan, ba't ganun? Para makuha yung x minus 2 na yan, is, etong kabuuan na x, babawasan mo lang ng dalawa. Kaya, x minus 2. Yee. So, ngayon, since right to left ako, mahalaga itong tamang paglagay ng rotation ng ating movement. Okay?
Kasi pag nag right to left ka, dapat ang rotation ng internal moment mo is dapat clockwise yan. Okay? Paano naman pag left to right ka? Let's say for example, left to right ka, no? Eto, dapat ang ikot niyan ng internal moment natin ay pa counterclockwise. This is for left to right. So sa case ko kasi ngayon is right to left ako, kaya dapat clockwise yung kanyang moment. So ngayon, may sign convention ako sinusunod. Parang iniisip ko na lang kung positive o siya or negative. So dito, since nag right to left niya ako, okay, right to left ako, lahat ng clockwise is magiging negative, lahat ng counterclockwise ay magiging positive. Ulitin ko lang, kapag right to left ka, lahat ng load mo nagro-rotate in a clockwise manner magiging negative, lahat ng magiging counterclockwise ng load mo is magiging positive pag right to left. Okay, so what if dito left to right yan? Okay, meron kang force P dito, force F. Okay, so dito sa left to right, kapag magmo-moment ka dito at this point, di ba lagi tayo nagmo-moment dito sa kinat natin na section? Pag nagmo-moment tayo, so lahat ng clockwise is magiging positive, and then yung counterclockwise is magiging negative. So yun ang yung palatandaan natin. So bakit ko ba iniisip yung ganun? Kasi imbis na nag-summation moment ako, okay lang naman kung mag-summation moment ka muna. Kaso nga lang, ano lang, medyo time consuming lang, dahil kailangan mo i-isolate si m of x, okay, yung function ni moment. Kailangan mo i-isolate. So, bali, ililipat-lipat mo si ganun, si term na to, para lang ma-isolate mo to. So, gagamitin ko na lang yung sense ko, no? Kung clockwise ba siya, ay kung positive o negative siya. Okay? So, start tayo. Kaya bahala kung yun ang susundin nyo. O, EIY double prime. Okay? Since right to left tayo, no, unahin mo natin ito sa 150 Newton. Paano ikot niya? Counter. So, positive. Positive siya, di ba? And then, yung moment arm nyo na, X. Huwag natin kakalimutan yung moment arm, no? Next, etong 300 Newton per meter. Di ba that is clockwise? So, negative. 300 times sa X minus 2. So, this is area pa lang, no? Area pa lang yan. Kailangan pa rin natin ilagay yung moment arm, which is X minus 2. Sorry, inubo. Ayan. So, ito, kung mapapansin nyo, di ba, kadalasan ginagamit natin is yung naka-parenthesis na ganyan. Nakasanayan natin yan. Actually, sa totoo lang, ito yung ginagamit talaga, ito angle bracket. Yung angle bracket na yun, tinatawag yan na, tawag dito. Wait lang. So, tinatawag siyang Macaulay bracket. Wait lang. Macaulay bracket. So, ano ba to? So, itong Macaulay bracket, ito yung bracket niya, right? So, ngayon, ano ba yung function niya? Ano ba ginagawa niya dito sa DIM? Let's say, for example, meron kang coefficient. Nakamultiply siya dito sa x minus 2. Okay? And then, ang function kasi na itong Macaulay bracket, kapag meron kang negative dito inside the bracket, kinoconsider na siya as 0. Let's say, for example, 5, and then bracket, let's say, ano ba less than 2? 1, di ba? 1 minus 2. O, di ba? O, 1 minus 2, negative 1. Yan. So, ngayon, in-apply ng Macaulay bracket, etong negative na to is magiging 0 siya. Diba? Lahat ng negative dapat gagawin 0. Bale, 5 times 0, magiging 0. So, yun. I-apply natin yan dito. Okay lang naman siguro kung mag-parenthesis kayo. Di naman nakikita siguro. Pag sa exam, parenthesis na lang kayo bala. Kasi, para sa akin, nakakapagod mag-drawing na ganyan. Ako lang, baka ako lang. Okay? So, yun yung concept niya dun. So, next, anong next natin gagawin? Si-simplify natin yan. Maganda na i-simplify po natin to. Para madali lang natin i-integrate yan. So, ito magiging 150x pa rin, as is, minus. Ano may coefficient natin dito, sa term na to? Yung 300, tsaka yung 1/2, diba? Coefficients yan. So, bali, simplify mo lang yan. 300 over 2 is just 150. Tama ba ako? Tama. So, ito, x minus 2 times x minus 2 is just, parenthesis na nga lang, x minus 2 is square.
Ayan. So, ayan. Pwede na tayo mag-proceed sa pag-integrate. So, pag in-integrate natin yan, magiging EIY prime magiging 75 x square minus 150 over 3 is 50, di ba? Yan. 50 x minus 2 cube na. And then, meron tayo isang arbitrary constant dito. Okay? Next, integrate ulit para makuha yung deflection equation. So, 75 over 3 is what? Calculate ko nga. Dududa ako eh. 25. 25x raised to 3 minus 50 over 4 is what? 12.5, diba? Uy. 12.5 x minus 2 raised to 4 na. Okay? C1x plus C2. So, ngayon, this is our slope equation. This is our deflection equation. So, tingnan natin mga units muna nila. Baka kasi, may hindi lang nakakalam. Etong sa moment equation natin, di ba ang unit natin dyan is Newton meter. Kasi yung given, di ba, naka Newton meter siya. Oo. Ayan, Newton meter yan, moment equation. Since nag-integrate tayo, magiging, sa slope equation natin, magiging Newton square meter. Okay? Kasi mapapansin nyo, yung naka-exponent na yan, na dun siya sa distance. Bale, patas ng patas tong natin, yung exponent nung ating distances. So, ito, pag in-integrate mo ulit, dito tayo sa, tawag dito, deflection equation, magiging Newton cubic meter. So, yun po yung mga icon nila, unit na. So, next, anong gagawin natin? Kailangan natin i-solve yung arbitrary constants na yan. Okay? Paano ba natin masasolve yan? So, by boundary condition, di ba? Si boundary condition. Boundary condition. Si boundary condition, ang pinagbabasihan niya dito ay mga supports, okay? tingnan natin sa mga support. Meron tayong 2 supports, di ba? And then meron tayong 2 vertical reaction, di ba? So, ibig sabihin, kung may nagre-resist doon sa vertical reaction, ibig sabihin, 'di ba, zero yung deflection natin. Yun naman talaga, 'di ba? Kapag sa mga ganitong support, yung hinge or roller, zero yung deflection niya, 'di ba? So gagamitin natin 'yon. So, since dalawang support natin, kayo bahala kung point A to, point B. Ayan. Kayo bahala kung saan kayo mag-umpisa. Kung kay point B ba o kay point A ba. Okay? So let's say kay point B tayo kasi support to, 'di ba? Yan ang pinagbabasihan ni boundary condition. So since tayo, right to left tayo, anong distance niya? 0, 'di ba? X is equals to 0 kasi right to left tayo. Andun lang din si support B. Let's say at point B. So when x equals to 0, y is equals to 0, 'di ba? Wala siyang deflection. Paano pag ginamit mo yung y prime? Hindi siya 0. Kasi pag hinge tsaka roller, meron yang tawag dito, meron yang slope. So hindi natin magagamit yan kasi unknown yan. Gamitin na natin yung deflection na lang para hindi na tayo madagdagan ng unknown. So ngayon, since sa point B tayo, tingin tayo dito sa equations natin. Di ba meron tayong term dito na y? So, saan ba yung y lang dito? Ito, di ba? So, bale, dito ka sa equation na to magsasubstitute ng 0. Okay? Kasi yan ang basehan natin. Y equals to 0 daw. Bale, mangyayari, substitute mo lang yan. Ngayon, ito magiging 0 to. Tama. Ito magiging 0. Ito. Di ba nga, under to lagi sa sa Macaulay bracket. Kung meron tayong negative dito sa loob ng bracket, easy 0 siya, 'di ba? 0 minus 2, negative 2, edi magiging 0 to, 'di ba? 0 times 12.5 is just 0. So ito magiging 0 lang din, and then matitira is C2. Therefore, ang C2 pala natin is 0. Okay? Kasi puro 0 na to.
Ito 0. C2 is equals to 0 na yan. So next, tapos na tayo sa point B. Okay? So lagay lang ako ng ano dito. Okay? At 1 point naman tayo. Tapos na tayo dito sa anong sa klase support yun. Tapos na tayo dito sa roller. Okay? Check na tayo dyan. Check na. Dito naman tayo next pagbabasihan ng boundary condition. Since left to right nga tayo, ay right to left tayo, tingnan natin sa beam natin. Ano yung distance niya from right? Di ba ito yung point A natin? Ito yung gusto natin i-consider muna. From right tayo, ilan yung distance niya? 4 meters, di ba? 4 meters. Pag right to left. Paano pag nag-cut ka, left to right ka, at gusto mo i-consider yung point A? Ano yung magiging x natin kapag nag-left to right ka? 0, di ba? Kasi nga, nandito lang mismo sa left yung ating point A. So, dito sa case natin, right to left tayo, okay, ano yung distance niya from right papunta doon sa point A? 4 meters, di ba? Okay. I hope nagigets. Point A, and then x is equals to 4, and then y is equals to 0. Okay, ulitin ko lang, di natin gagamitin sa y prime kasi may value yan. Ang goal lang natin is to solve for arbitrary constant. So, wag na tayo dumagdag pa ng unknown. Okay? So, ano masasolve natin ngayon dito? So, since may term tayo dito na y, tignan natin dito sa mga equations natin, saan yung y dito? Ito, di ba? Ayan. So, ito yung sa-substitute natin mga x equals to 4. Okay? So, ilipat ko kayo dito. So, ano naman masasolve natin dito? Since nakuha naman na natin yung C2, okay? C1 na lang mag-i-unknown natin. Kasi ito yung babasihan natin equation, di ba? Kasi y daw. Y equals to 0. Okay, ito yung pagbasihan natin. Bali, substitute na lang natin siguro. Anong siguro gagawin yun? So, para i-simplify na, magiging 0 to. Ito, ilan to? Compute nga po natin. 25 times 4 raised to cube. Raised to 3 raised to cube. So, magiging 1/6. Tama. Ito, negative 12.5 times 2 raised to 4. Negative 200. Ayan, no? Negative 200 yan. And then, ito, magiging 4C1 lang. So, para i-rewrite natin, no? 0 is equals to 1/6 minus 200 plus 4C1. So, kailangan natin i-solve for C1. Okay? Pwedeng shift solve o kaya i-transfer, lipat-lipat. So, bali, ang makukuha nyo dapat dito ay negative 350. So, dito ko na isasulat. Ang C1 natin ngayon is negative 350. Okay? Makikita ba yung kulay ko kaya? Ayan. Parang pangit. Ayan, yun na lang. Ayan, checkan ko na lang. Ayan, nasolve na natin mga arbitrary constant. So, ngayon, pwede tayo mag-proceed dito sa ating So, sorry. Hingi lang kasi ng pusa eh. So, ito, pwede na tayo proceed dito sa tinatanong. Okay, solve the following value of EIY at the midspan. So, screenshot ko na lang. Okay, tsaka the required value of I to limit the deflection to 1/360 of the span. Okay, so number 1 muna tayo. Okay, anong kulay? Number 1. So, value of EIY at the midspan. So, saan yung EIY pala natin? Diba ito? So, bale, kailangan daw natin mahanap yung value ni EIY at the midspan. So, saan na ba yung midspan natin? Diba ang kabuuan nito is 4? And then, yung midspan is 2. Diba? Kakalahatiin mo lang yung 4 para makuha na natin yung distance. O kaya makukuha natin deflection sa midspan, which is 2, diba? So, bali, substitute nyo lang yung 2 dyan. So, ito yung ginamitan natin, no? Itong equation na to. And then, yung x natin is 2, kaya ito sinasubstitute natin na 2. Tama. Bali, C1 natin dito, diba, is negative 350. Kaya, eto, ginawa ko siya ng minus 350 na. Okay? So, solving for EIY, magiging,
EIY is equals to negative 500. And then, yung unit niya, ano ba unit niya? Ito yun, di ba? So, hindi pa siya na-over si EI. Kaya, Newton times cubic meter. So, ito yung sagot natin sa number 1. Pwede ba green? Pwede. Ayan. Next. Parang napapakita sa highlighter. So, next, number 2 naman. The record value of I to limit the midspan deflection to 1 over 360 over span. So, ano ibig sabihin yung 1 over 360? Constant lang yan. Ang ibig sabihin kasi ng 1 over 360 yan, kung di yung nagkakamali, ito yung maximum deflection niya. O kaya yung allowable deflection niya. So, basahin natin maigi. Sabi, midspan deflection to 1 over 360 of the span. So, ibig sabihin, i-multiply natin 1 over 360 of the span. Bale, length times 1 over 360. Parang ano lang yan eh. What is the 50% of 5? Di ba ang ginagawa natin, minumultiply natin yon. So, ganyan gagawin natin. Okay? Ito na natin ako guys. So, yun yan, gagawin na natin, i-multiply na natin yung length sa 360. So, ito yun, di ba? Length, mangyayari is length over 360. Ito yung Y max natin, no? Ito yung Y max natin. So, ano ba yung length natin? 4 meters, di ba? So, gawin na natin millimeter. So, 4,000 millimeter over 360. Walang unit tong 360 na to. Bali, parang ano lang yan eh. Constant lang yan na 360. Walang unit po yan. So, ngayon, paano ba natin makukuha si moment of inertia now? So, ngayon, tingin tayo dito sa EIY ulit natin. Okay? So, yan. So, ang gagawin natin, di ba meron tayong given E? Ano ba yung E natin? 10 gigapascal. Gawin natin megapascal. Magiging 10,000 megapascal, di ba? So, bale, 10,000 megapascal multiply by I. Yun ang hinahanap natin, di ba? Yung I. Yan. And then, ano yung Y natin? Substitute natin yan dito. Okay, yan yung kasi yung allowable deflection natin. Bali, substitute lang natin yan. Hope nakakasunod na. Bali, magiging 4,000 over 360. And then, equals to what? Diba nakuha na natin tong value na tong EIY? Diba ang EIY natin is just negative 500. However nga, wag na natin lagay negative. Okay? Nag-indicate lang yun yung magiging sign. Kasi, ano tawag dito? Kung upward ba siya downward. Since negative nga downward siya. So, gawin na lang natin siya 500 na lang. Kasi, pag isosolve natin dito yan, kasi wala dapat tayo magiging negative na inertia. Kaya, di ko lalagay negative dito, no? Ano lang yan, para pinapakita lang sa atin na, uy, negative 2 dapat downward yan. So, sige. Sige po. So, yun. Downward siya. Kaya, wag na natin lagay yung negative. Okay? So, bale, we're about to solve for I. Okay? So, bago natin, tingnan muna natin kung uniform ba itong mga units natin. So, ito yung mga ano nila. Breakdown ko lang yung units nila. Ito, megapascal to. Ito yung millimeter. Ito yung Newton. Cubic meter. So, tingnan natin kung uniform. Di ba hindi? So, dapat meron tayong i-convert dito. Ako, i-convert ko lang dito yung cubic meter. Gagawin ko na lang siyang cubic millimeter. So, bali, i-multiply ko na lang siya sa 1,000 millimeter over 1 meter. And then, i-release natin sa 3. Di ba, pag dinistribute natin yan, magiging cubic to, ito yung magiging cubic. Tama. So, burahin ko to, na-distribute ko na. And then, ito pa pala. Ito cube. Ayan. Magiging cube din yan. So, bali, pag pinag-multiply mo yan, okay, bali, 500 times 1,000 raised to 3 lang yan. So, yan. Kapag sinipsolve nyo yan, okay, makukuha na natin yan. Pwede nyo na yung shape solve yan. So, ang inertia natin, moment of inertia, is equals to 4.5 times 10 raised to 6 millimeter raised to 4. Okay? So, yun na. Nakuha na natin yung number 2. Ayan.